ay yung karapatan na i-represent ang Pilipinas sa MSC in Paris, France. Kaya naman dito sa ating play-ins, sa game number 5 ng ating international rivalry, dito na natin makikita sa Expanding Rivers kung paano nga ba matatapos ang agos ng kwento na ito. Welcome to game number 5. It's blue side para sa Onyx Philippines, Aurora Gaming sa red side. At ganun pa rin, tatanggalin pa rin ang Freya at Fanny. Magkakatotoo kaya ang sinasabi ni ML All Day PH na hindi mapipick ang Baxia kasi ang Onyx Philippines nasa blue side. Actually, so far, these two teams, every single time nasa blue side sila, kinukuha nila yung Baxia, but Onyx Oy! removes the Claude! Tinapos na. Ngayon tayo magkasubukan. Ngayon, ito yung sinasabi ng Onyx PH eh. Feeling ko yung call na to nang galing kay Savero eh. Coach, remove the Claude. Let me play Yisun Shin, Moskov, Harit, Clint. Ang daming hero pa kasi ni Savero. And wow, dito na matatapos yung cycle. Kung hindi mo kayang talunin, tanggalin mo na lang. And for Aurora Gaming, next ban will decide kung ano nga ba yung magiging priority natin dito. Do you think tama bang tanggalin? Baxia na lang para magkaroon ng classic Suyo Harley exchange? Depende kasi feeling ko kahit hindi tanggalin ng Aurora baka nga hindi kunin ng Onyx Philippines. They go for the Kalea ban. I think they're trying to bait out the first pick Marcel. If hindi kunin to ng Onyx Philippines, Aurora will get their hands on the Marcel. Pero Baxia na naman ang kinuha ng Onyx. Wow! Kakaiba ang naging desisyon dito ng Onyx Philippines. Gusto nilang patunayan na okay naman yung naging lineup nila kanina. May Claude lang talaga. So parang pag in-eliminate mo yung Claude, wala nang threat para matakot ka dun sa late game power ng isang Claude. Kaso hindi ba parang available pa rin yung carry na notorious sa pagtunaw ng isang Baxia? Yeah, pero hindi kasi pwede i-prio eh. Hindi pwede i-prio ng Aurora unless you go for Eve carry here. Yung Marcel din, kailangan din nila isipin kasi medyo tempting kunin yung Marcel ngayon. Kapag hindi mo kinuha yan, baka makuha ng Onyx Philippines and then they get the same draft as they've built before na kumuha ng Marcel Fredrin. So now, we go down to the utility battle. Welcome back to 2025, Fredrin Baxia. And, bago pa man din lumabas yung mga marksman sa magkabila, ilalabas na rin ang Fovius. And that technically counters yung potential Harith and carry na pwede mangyari dito sa Aurora. Yeah. Ang tanong dito, lalabas ba yung Eve mula kay Super Friends? Will it be the Gord? Will it be Marcel for Onyx Philippines? Lahat ng yan, kitang-kita naman dito sa may draft predict. 3 heroes from 1 to 3. Gord, Eve, Marcel are the top picks for Onyx Philippines. Umiilaw yung mata mo pag nakakita ka ng Fredrin na ganyan. Eh. Oo. Yung mga heroes na yan. Di ba? Gord, Eve, tingnan natin. Oo. Dito na natin malalaman no, sa kung kakapit ba Ayan sa na. board. And here you go. Ayun na. This has been a successful hero para sa Onyx Philippines sa kanilang regular season run, especially into the later weeks of our regular season. Ano kaya ang re-reply ng Aurora dito? Potentially, pwede na sila mag-secure ng kanilang gold laner. Alam mo, gusto mo balik sila M7 form. Kahit nga mamaya na sila mag-pick ng gold lane kasi nandiyan pa naman yung mga Granger. Even yung carry, it's safe to just leave it to the second phase. Maybe you rush an XP here kasi masarap kumuha ng mga na XP na nagtatampisaw sa mga frontliners. Nandiyan yung Alice, even yung Uranus. Kahit masabihin natin may anti-heal yung Baxia, puro melee kasi yung heroes ng Onyx Philippines dito na lalaban against sa Fredrin. So, actually, they go for the lapo. M7 draft, pare! Oo. Wow. Kakaiba M7 ito draft. Ang ganda na, kumbaga naglagay na kagad ng damage dito ang Aurora. Kasi ang worry mo dito sa lineup nila, bago pa itong lapu-lapu, baka mabitin sila, di ba? Well, with this lapu-lapu locked in, ay hihingi muna natin ang assistance sa ating mga tropa sa ating on-ground panel. Maraming salamat sa ating mga casters. Looking at the first 3 picks ng ating dalawang teams, something is quite familiar. Baxia and Fredrin in the big 2026. Oo nga, Year of Our Lord 2026. Makikita natin si King Kong laban kay Demon Kite na magpaprioritize ng Baxia versus Fredrin. But this also means na mape-pressure ang Onyx Philippines as they will be the ones na parang medyo huli pipili. Although Aurora yung pinaka-last pick, yung fact na pwedeng ma-open yung gold lane nila na pwedeng counterin ng Aurora, yun yung medyo delikado sila dito. So this has to be a perfect hero for Savero.
Pero Wolf, I'm happy that you've mentioned yung gold lane. Kasi ito yung mga meta na kadalasan nakikita natin yung gold lane. Dapat pick up na yan during the first phase. Pero hanggang ngayon, wala pang pinipili parehas. So Yeah. what's the route for them to go here? So para sa Aurora, last pick yun sa kanila para counterin yung hero ng Onyx. Preferably para sa Onyx Philippines hard carry since they picked up this Baksha. Somewhere along the lines of a Moskov, yung pwede nilang i-last pick. Whereas ito namang sa Aurora, pwede nilang piliin yung strong lane since meron naman silang lapu-lapu to get their damage output from yun yung kanilang pwedeng gawin. At also, kung sakali mag-Moskov, meron silang mga counter picks like Bruno as well as the Clint. And not only the gold lane kasi parehas na parehas yung kakulangan nila in terms of roles. Yeah. Even the roam Roam. is also missing. So in terms of that, Yeah. what's the options here para sa dalawang teams? Ito yung gusto ko makita yung Atlas para sa Onyx Philippines. Alam ko merong Valentina dun sa kabila pero feeling ko, I just feel it. Sa game number 5 elimination match, ilalabas ni Brusco yung kanyang Atlas or that classic Tigril. Hindi ko na lang. Pero syempre mas preferable yung Atlas dun sa scenario na yun. Right, and in this game number 5, ano ba yung hati mo between using a pocket pick or using something that you're best? This is prime time already that we're talking about. Since play-ins tas elimination, ilabas nyo na yan. Huwag nyo na itago. At ito lang, ang isa kong tanong hindi para sa iyo, Wolf, kundi sa buong San Juan Arena. Sinong mananalo sa Game 5? Casters, take it away. Marcel locked in para sa Aurora Gaming. And with that, yan ang magiging hero ni Light. Oh, I don't know, man. I would have preferred at this stage of the game, ilabas sana yung best of the best. Hinihintay ko sana yung Grok ni Light. Na ilang beses na natin nakita, ilang beses na niyang pinatunayan, one of the best Grok users in the league. Now they pick up the Marcel. Ideally, it's the same concept kung bakit nahirapan yung Aurora kanina. Kasi Onyx, they're using the same, almost the same strategy na pinulot ng Aurora kanina na napigilan ng Marcel. But in this game, they don't have the At combo. Kakari, Sorry. Oh my Oy. Lord, Hylos. Run and gun strategy from Onyx Philippines. Grabe yung protection nila kay Super Friends. and I don't think anybody can survive yung shred na nanggagaling sa Gord Carry. Yeah, I think it boils down to the Granger maybe for Aurora. There you go, M7 draft from the Northern Lights. Palitan mo lang yung Marcel. Man, nag-rely na lang dito ang Aurora Gaming sa kung ano man yung mga gumagana sa kanila. Sabi nyo kasi ibalik kung ano man yung napapagana nila. Hindi balik natin yung M7 lineup. Well, it all boils down to this game number 5. Ang regular season para sa Onyx Philippines ay naging kanais-nais. Nakita natin ang mga resulta bagamat hindi nakaabot ng upper bracket. Kaya umabot tayo sa punto kung saan kailangan nilang labanan sa play-ins ang Aurora Gaming Philippines. Meanwhile, para sa Aurora, naging pangit ang kanilang regular season, barely clinching into the playoffs. But right now, may tsansa sila na magpatuloy. Isang panalo ang kanilang kailangan para magkaroon ng pangalawang buhay sa ating playoffs ng Season 17. Dalawang kampyon ang magkikita at isa lang ang makakaalis. Welcome to game number 5 of the international rivalry. Magpapatuloy ang laban sa Land of Dawn. Halos hindi ko na nga marinig yung sarili ko sa takas ng sigawan dito ngayon sa Champions Arena. Nilabas na lahat ng mga pamato nila dito. Oo, matindi to, men. Kailangan talaga na ilabas lahat ng pamato. M6 versus M7. After nito versus M5 World Champion naman yung next round. So, kailangan talaga ilabas ng Onyx at ang lahat ng from the side of Aurora, kung ano man yung tinago nila. Sabi nga ni Wolf, lahat ng pocket picks, labas nyo na. Oo, kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Oo. Wala nang second chance kapag nadapa ka sa game 5 na ito. Ayan na, naagawan pa nga ng Rakursa. Oo. Alam mo, madalas talaga ginagawa ni King Kong to. Tapos nakabantay pa si Kirk doon sa gubat niya. Kabisado nila, men. Sabi nila, kami ang promotor ng Onyx Orange Gambit. Si Kirk, hinarangan niya yung rotation ng Fred and Super Friends. No! Okay, ang baba ng HP niya. Pero King Kong, King Kong, King Kong! Nagugulong-gulong. Si Uwe kanyang napuntahan. Pero hindi na muna lalaban dito ang Onyx PH dahil wala nga yung presensya ni Brusco at ni Super Friends. Pero si Light, umaamba-amba. Masyado kang matapang dyan, pre, pag nilapitan mo yan. Oo. Pero nadali naman nila kahit paano yung Baxia sa Onyx Philippines. Wala pa naman masyado nangyayari dito sa mid lane. Although na wala lang ng flicker dito.
si Light, alam mo sa totoo lang, sobrang crucial pickup nitong Marcel. They have to make this work. May kopya naman sila nung Mystic Gush mula dito kay Super Friends. Essentially, Gord Marcel din yan hawak ng Aurora. Tapos may kakombo pa ng Fredrin. Okay, lalapit si Demon Kite dito at tatama yung kanyang tot. Pero si Brusco kasi yan, napakakunat. 7 seconds para dun sa Pagong at si King Kong ay nagpapa-level 4 pa hanggang ngayon. Nako, pwedeng maagawan to kung sakaling matimingan nila. Ang tanong ay re-retry ba? Mukhang makakapag-4 pa rin naman pero si Demon Kite na makakuha nito. Oo, gugulong-gulong si King Kong. Naghahanap siya kung sino man ang kanyang babanggain. Si Kirk naman din ay nakaantabay lang. Yan si Brusco. Sabay si Yue, hawak niya yung Mystic Gush. Papasok na rin si Edward. Pero nagamit na ni Yue kanyang Mystic Gush. Kaya lang parang nagpatan dito si Edward. Nagamit na rin yung Revitalize. Sinigtas si King Kong. Ganun din naman si Brusco. Retrian. Wow! Pero si DK ang magwawagi at ang Aurora ay atras na. At ito talaga yung utility battle eh. Kapag na-retry na yung objective, iskapo na agad. Light! Anong out? Walang out dito pero bumabaril pa si DK. Mabuti na lang may natirang maliit na buhay para kay Brusco at wala pa siyang piercer. Yeah, pero so far, nakukuha ng Aurora yung gusto nila. Again, this is the Marcel showing up in this game with the combo mula dito kay Yue na para bang siya rin ay isang Gord dahil Valentina siya. Nakita na rin natin to from other regions sa MPLID, yung Fredrin Gord Marcel combo. Naka-cosplay lang this time around para sa Aurora. Oo. Tapos kanina parang napuwersa pa talaga yung buong Onyx na lumayo muna. Magsama-sama muna with that Revitalize na mula dito kay Brusco that allowed Aurora to secure yung pinakaunang pagong ng larong ito. And in terms of power spikes, Granger versus Carry, minute number ano ang hihintayin natin na pumalag ng sobra-sobra dito si Domeng? I would say depende sa tempo, but right now dahil maganda yung kalamangan na hawak dito ng Aurora, 4 minutes to 6 minutes, ito yung window ng Aurora na kung saan pwede sila maglagay ng stack ng Skyfisher para kay Domeng Kite. Kakamuntikan si Light however, pero makakatakbo naman siya. Okay, si King Kong King Kong! Then, dito ni Demon kahit mabuti na lang ay may stun na tumama doon at hindi nakahabol itong si DK. Si Sabero ay napapabayaan dito sa may itaas. Pero ito kasi yung malupit pag Granger, ang bilis din sumama talaga sa mga teamfight eh. Oo nga, yun nga din eh. And medyo nagtaka nga lang ako. Ano kaya yung naging call doon? Bakit biglang nagtapang si Kingo? Teka lang ha! Okay, nakantukan! At nailinya pa nga yung stun dito ng Onyx PH. Mamamatay si Yue. Ang lalim ni Yue, wala siyang flicker and magkahiwalay sila ni Light and Onyx found a good pick off in the river. Ito yung mga moments na na parang wala ka ng pake for Onyx Philippines. Basta humarap ka ng pick off and grabe si Sabero. Alam mo, 2 minuto nang naka-freeze sa side ni Sabero itong wave na to. Na-de-deny yung double doming. Yung double lane na ginagawa ni Granger. Hindi niya na ma-maximize yung farm niya kasi kanina pa nasa side ni Sabero yung mga minion wave. May mga nawawalang minions sa farm ni Doming Kite. Oo, at sisimulan na rin ng Onyx Philippines ang turtle na ito. Malapit sa gold lane ang Pagong number 2. Kaya naman may malaking chance na sumama ang parehas sa marksman sa susunod na laban natin. Okay, makikipaghawakan na sila dito. Edward, nagamit na rin kagad yung kanyang bravest fighter. Landshaker ay inaantay niyang patamain pero ikakalma lang muna ata dito ng Aurora. Palaban rin ang si King Kong. Papasok itong si Kirk. Kaya lang si Light ay naghahanap na ng tamang pagkakataon para pumake sure. Pero buhay pa rin sila dito. Walang nahuli! Dito si Light mga kaibigan. Habang nandun yung Precious Rat plus the Retribution at tagumpay para sa Aurora. Wala pa rin talagang kupas yung Fredrin, pre. Oo, international jungle placeholder. Ang Terizla ng jungle. Ang hirap retrihan. Imagine mo, full stack ng crystallized energy. Ang kapal ng white shield. Yung Appraiser's Retry combo niyan, 3,000 damage yan eh. Oh, King Kong? Okay. Babanggain lang ata dito yung catapult para mapigilan. Pero si King Kong ay wala ng takas. Nandun yung Mystic Gush. Atras muna si Light. Lalapag yung Lord. Sabero! Hindi mo kahit ang pinagtutulong-tulungan. Sabero! At si Sabero ngayon ay nakakabrihit na. Atras muna si Yue with the flicker. Pero pwede pa nila ilaban ito kung gugustuhin nila. Wow, 5 minutes in, flicker in na. Oh my. Savero, looking at the items, wala pang golden stop yan, pre. Oo. Ay, alam mo kasi sa perspective ng Onyx, kahit itong yung flicker ng carry ma-burn, okay lang eh. Any kill that they get is of big value for Onyx considering na Aurora dapat na nakakalamang. Kita naman natin, nandun yung tempo, nandoon yung aggression, pero every single trade na kayang i-force ng Onyx, they will force it. And looking at the items as well, no, sa kamay ng isang Granger, Sky Piercer and a Malefic Roar. Ito na yun eh. You talked about Minic. Oh! Sabero! Tunaw ka agad si Yue, men. Hindi man lang nakapag-react sa sobrang instant nung Oh, ginawa the mid ng lane. Onyx. Yung mid lane. Oh no, pwede na labasagin to. Pwede na labasagin. Pagtutulong-tulungan natin ng Onyx, mag-group up na rin ang Aurora. Hihiwalay na si Sabero.
Si King Kong binabaksaut lang si Doming, di makasama. By the way, bumili na ng tough boot si Yue. I think this is a crucial item pick up, especially sa last 2 plays na ginawa ng Onyx. Ito yung yung punto ng game na masasabi mo na it's hard to beat the original. Yung original combo ng Marcel ay parang hindi nagme-make sense for them. Kasi yung Gord, hindi nagpapakita, men. Si Super Friends, hindi niya ibibigay. Gusto mo Mystic Dash? Nope. Oo. Nangyayari lang na nakukuha lamang ang Mystic Gush during extended team fights. Yes. Kung saan ay no choice nang magpakita si Super Friends. But last 2 Turtles ay napunta sa kamay ng Aurora Gaming. Retribution Ayun, is meron. on point para dito kay DK. Okay, hawak niya yung Mystic Gush. Si King Kong ngayon ang pinupoke. Atras muna siya with the Shield Unity. Habang si Brusco ang pinagtutulong-tulungan. Aray. Meron siyang Revitalize dito na available. Pwede niyang gamitin ito any moment pero hahawakan ng tuluyan dito ng Rora ang pagong. Oo, at mo ay tutuloy na rin to ng Onyx. Papasok si Edward sa likod. Si Kirk, Lord, ako, babagsak si Brusco. Ay, naku po! Sabay ang Mystic Gush ang nangyari pero napicturean si Yue. Habang si Light ngayon ay aabante pa rin Kirk! Kung masyado ata malalim dito si Kirk. Siya ba yung magiging sakripisyo? Flicker ay nagamit na rin niya para makakaalpas pero pumasok pa si DK. Kiko ngayon na paparetribution na at gagamitin yung Turkish Bullsons para lang umiwas sa plano ng Rora. Nararamdaman na natin yung poke damage yung Granger, men. Bakit? Hindi kayang patagalin ng Onyx, hindi kayang bumili ng oras. Itong lineup nila kasi umuulan ng bala, ang daming Death Sonata, ang daming Rhapsody mula kay Dominguez and sapat na yung kanilang damage. Kahit si King Kong naramdaman niya yung damage output dito ng Granger. Oo, tsaka nakita natin yung napaka-creative usage ni Light on to that golden hour kung saan yung labanan ng Mystic Gush ay biglang nakalamang yung kinopyang Mystic Gush dahil may defensive na golden hour na natanggap ito. Aurora Gaming now ahead by 2.7k at makikita natin na yung mga retribution na nakuha ni DK for the past 3 Turtles ay talagang nakatulong against Onyx Philippines. Although meron na silang kiras dito for both King Kong. Actually, Dreadnought pa lang yung kay Brusco. Pero once mabuo yan, ang dami palang Dreadnought, men. Kapag isa dito tinamaan ng Granger, ang laki ng damage na mawawala from the side of Aurora. Considering na majority ng kanilang DPS ay nanggagaling kay Dominguez. Siguro with Yue, pwede niya makuha yung Mystic Gush. But for Onyx Philippines, ang pwede nilang gawing tactic is talagang itago nila yung gold para hindi makakopya si Yue. Pero ang hirap kasi gawin nun eh. At some point, magpapakita yung gold. Oo, Ayun at na yung good, Light. Ayun na, naglakaw na. Mabilis ka ng Flicker ay na-force na rin kagad. Sinabay pa yung Glory Spatoy para lang makatakas si Super Prince. Pero ang daming nagastos dun, ha? Uy, pero sakto naman ata para sa susunod na Lord, naaabot pa rin yung mga ultimates na yun, hindi lamang yung Flicker. Yeah, pero malaking bagay na nawala ng Flicker dito si Super Friends. Wala yung kanyang capability to reposition in fight. So for Aurora Gaming, malaki ang kanilang advantage. Knowing na meron silang Fredrin and Granger, any displacement is big for Aurora, especially if they can punish enemy positions. And this is the first Lord of the game. At mukhang mapapunish ng Aurora ang Onyx Philippines. Hindi lamang sa kanilang mga pwesto, kundi yung wave din doon sa may bandang ibaba. Magko-contest kaya ang Onyx dito? Susubukan ata nila kasi si Brusco ay nandyan. Masyado pa malayo itong si King Kong. Pero doon yung Mystic Gush. Hero na lang ata magiging target nila. Binitawan ni Super Prince yung kanyang Mystic Gush. At mabilis na kukunin ng Aurora itong Lord na ito. Sabay atras din. Oo, hindi na ilalaban pa ng Aurora. Malinis lamang na objective taking. Yeah, good force mula sa Aurora yung pananakot ni Light sa unahan, especially with Yue and Edward. Nahihirapan yung Onyx Philippines na umabante kasi naka-rely sila doon sa pag-engage ng Glory's Pathway mula dito kay Brusco, pero maiiwan kasi si Super Friends sa likuran. So hindi sila ganun ka-confident humarap, lalo pat kailangan din nilang dalhin yung carry para makahanap sila ng teamfight. Pero again, umuulan ng bala mula kay Dominguez. King Kong. Oy! Magamit! Makakatakas ba dito si Light? Napik yung mga naiiwang miyembro dito ng Onyx PH. Pero meron din si Gush na sagot dito. Si Yue at si King Kong ay nababaran. Mamamatay ang signal. Edward! Si Edward ay papasok na rin. Critical ata dito si Bruce. Oh, Prince! Mabog! Super Prince with a kill. Ganon din naman itong si Sabero. 2-4-2 ang naging palitan. May Lord na sasalubungin sa may bottom dito si Sabero. At si Super Prince at si Kirk ay nakaantabay lang dito sa gitna. Pero uaago na muna ng resources ang Aurora sa gubat ng Onyx. Makakadepensa naman ng Onyx, pero maraming mawawalang tore sa kamay nila. Aurora ngayon ay lolobo ang kanilang goldie to 5,000 at mukhang ang momentum ay nasa kamay nila. Yeah. Time and time again, ang problema ng Onyx dito is hindi farm. Position battle is the name of the game.
Aurora, even though sabihin na natin medyo sumobra si Edward doon sa pwesto na yun, nakahanap ng equalizer si Super Friends. The next team fight, it is still gonna be the same thing. Light moving forward. Yung box ng Aurora, lumalaki at lumalaki lang. And ang hirap din for Onyx Philippines to actually fish out a target kasi ang dami nilang iisipin. May Edward na tatalon, yung Golden Hour reset, tapos meron ka pang Mystic Dash mula kay Yue. Oo, tapos nakita na rin natin in action yung Golden Hour reset na yon. Hindi masyadong naramdaman yung huling Mystic Gush ni Super Friends dahil sa creative na paggamit ni Light sa kanyang Golden Hour. At higit pa dyan yung mga bullets na nanggaling mismo sa Granger nila ay nakapagtipid at sabihin na lang natin sumabog din naman right after the Golden Hour. Yeah, grabe si Light, ang lalim nyo. Alam niya kasi wala masyadong pang-punish yung Onyx, so pwede niyang gamitin yung kanyang tracking shot. Mangbabadrip lang siya, kukuha siya ng mga stacks ng kanyang Thunderbolt and kumukunat lang din yung Marcel. Pero kailangan din nila isipin, hindi nila pwedeng i-overestimate yung kanilang team fight kasi may sagot din naman yung Onyx. Kapag luminya ang Aurora at tinamaan sila ng Mystic Gush, masakit pa rin si Super Prince. Oo, tsaka nakita na rin natin na hindi nagdo-double think ang side ng Onyx Philippines na bigyan si Light kung sakaling makita nila na wala sa pwesto. But ever since the past few 7 minutes, Aurora Gaming na talaga naghahawak ng laro na ito. And maliban na lang tayo makakita ng Onyx Philippines na makapagsimula ng play. Do you think for Onyx, kailangan na ba nilang ipuwersa na sila ang magsimula ng laban? Feeling ko, depende to sa posisyon ni Savero in relation to the punish na pwedeng gawin ng Aurora. So for Onyx, medyo kailangan nila maging calculated, and for Aurora naman, pwede maging chaotic yung kanilang approach. Kasi pwede sila mag-scatter at maghiwa-hiwalay and makahanap ng team fight victory against Onyx. Ayan na yung mga bala. Kalahati kagad si Brusco dito. Talagang pinapababa nila yung kakayahan ni Brusco na tumangki. Ayan tuwing makikita yung Oyabak, pre, pinaba rin eh. Light. Ito na yung mga light angle Oo. Light E nung regular season, hindi masyado ito napapagana, but this time mukhang tinipid for the correct timing. In a Game 5 decider, hindi alam ng Onyx Philippines kung saan nakapwesto si Light. Crucial Golden Hour ang hinahanap. Mukhang nakita ni Kirk, pumasok si Edward! Lalim ni Edward dito at siya atay matutunaw. Savero ay masyado malayo. Pero si Light ay nandun. Nakuha na ng malaya. Golden Hour! Yung Lord. Golden Hour para hindi na nga makahabol ang Onyx. At ilalaban nila to under the base. Mukhang ang call muna nila ay kumalma at tumipensa sa upcoming Lord. And thankfully for Onyx Philippines ay hindi pa naman ito yung 18-minute Evolved Lord. Yeah, kamutikan lang yung Aurora doon. Buti na lang maganda yung pagkakalatag ng Golden Hour mula kay Light. Hindi nakahabol yung Onyx Philippines. Essentially, nakarangan yung kanilang entry point with the Glorious Pathway. But now, Aurora, they will have to force everything inside the base of Onyx Philippines. And ang number one problem ng Aurora ngayon is kumpleto din yung battle spells ng Onyx. At siguro at this point, for Onyx Philippines, kailangan na rin all eyes doon sa Lord sa may bandang ibaba. Complete battle spells as well for Aurora Gaming. Pwedeng mangbigla dito si Yue, Edward, or even Light with a potential Golden Hour. As the Lord marches down bottom lane, hindi lamang inhibitor turrets ang tinithreaten ng Aurora dito with an 8k gold lead. Ay tinithreaten na rin nila tapusin ang larong ito. Laki ng lamang nila at makakabasad pa ata ng torre doon sa may bottom. Hindi ito maawat ng Onyx PH. Pero may wave sila na umangat doon sa itaas na bahagi. Okay, ready lamang si Savero dito na tunawin itong Lord. Mahirap ito, pre, Yeah, kailangan mo pasagin yung formation ng Onyx Light. Okay, tingnan natin kung sino mababasagan na Kirk? dito. Napicturean si Kirk at nakaabang. Yung si Kirk. Edward! Pero napapflicker din siya. At Oh! itong si Edward. Mag-aatrasan ng Aurora Gaming. Bang! Gamit yung shot. Pero hindi sapat yung damage zone. At mamamaalam si DK. Atras ang tatlo mula sa Northern Lights. And what a defense coming in from Onyx Philippines. Isang inhibitor turret lamang na wala at nakakuha pa sila ng 2 kill. Oh my goodness, Savero. With the Phantom Step, na-dodge niya yung Landshaker mula kay Edward. And the flicker out from the Appraiser's Wrath. Savero again with no pressure, still able to perform in the team fights, keeping Onyx alive. At malas nga lang para sa Onyx Philippines dahil sa susunod na laban nila, ang inhibitor turret ay nasa long lane kontra sa Lord. And we know that Aurora Gaming, sanay na sanay sila sa mga ganitong klaseng Lord dance. Oo, may advantage na pwedeng patagalin lang yung mga Lord takes, pero ang idea naman ng Onyx ngayon is pwede sila mag-brute force. Pero alam ng Aurora, kailangan lang nilang kalmahan, walang mapipitas. Just wait for the Lord spawn and dun tayo maglaban. Onyx Philippines now
The difference is they understand that they have damage. They have the teamfight tools, pero wala lang flicker si Sabero, so it's still quite risky for the Super Family. Oo, 50 seconds ang kailangan nilang bilhin. Around 25 kung bibilangin natin yung timer ng Lord. But at around that time, ay pwede lang bakuran ng Aurora itong Lord na ito. And this will be around a 17-minute Lord. Hindi pa rin evolved. But for Aurora Gaming, pakiramdam ko kahit anong Lord ang makuha nila dito ay sapat na para mapuwersa pa. Mas lalong Onyx. Yeah. Oo, mapwersa makabasag no, ng mga inhibitor turrets dito. At lalong hihirap yon para sa Onyx PH. Ayun na, hinahawakan at pinapasayaw na nila itong Lord na ito. Alam ng Onyx Philippines kung ano ang kanilang gagawin. Si King Kong ay sisilip din. Pero may mga nagtatago dun sa side. Si Super Prince, bumabaka sakali na lang na may mapitas doon sa may left mid bush. Yeah, ang kagandahan for Onyx is meron sila mga Sky Guardian helmets, so willing silang tangkahin itong mga pokes mula kay Doming Kite. Oo, limitado ang oras ng Onyx dito ha. Oo. May wave na sa baba ang side ng Aurora Gaming. Meanwhile for Aurora, pwede nilang patagalin ng Lord Dance na ito. Naku, nag-all in na ata! Okay, ano magiging desisyon nila dito? Si Light dun sa may badalikuran. Sino mapipicturan? Retrihan na lang ata ang mangyayari pero walang umapas dun sa Lord! At si Edward pa! Mr. Consistent! Sabero! Pero si Sabero ay nakakaprehend din. Si Edward ngayon ay umaatras na pero wala na siyang aatrasan kasi random na magiging call dito ng Onyx. Oh! Pero di sapat yung damage. Kailangan nang lumayo dito ni Yue. At tatlong natumba. Aurora Gaming ay kumakapit. Nakuha man nila Lord pero hero para sa Onyx PH. Manalim na limang kailangan nilang hukayin dito ha. 20 seconds para kay Light at may Lord Wave doon sa baba. They probably don't care. Hala. They probably don't care. Doming Kite, he's going for the end. Pero hinaharap siya ni King Kong. Nakita na nila ito noong S14 Finals. Kailangan may umuwi. Kailangan may umuwi. Baka pa yung wave dito. Pero sabi ni Super Prince, sige, itry na natin. May wave pa naman sila nakasama. Oh, Yue! Seconds para kay Edward. At mabubuhay na rin naman siya. Pero nandun yung Fox mula dito kay Dominic Kite. Sabay Mystic Gush ang pangaharang ni Super Prince. Luckily enough para sa Aurora, walang nabasag na base turret sa kanila. O, pero mukhang hahanapin ni Light si Savero. And I think both teams ay kakalma na muna. Super fans, are you not entertained? Nandito na tayo sa 18-minute mark kung saan kamuntikan pa makabalik ang Onyx Philippines. After Edward securing this Lord, mapapanood natin ito sa replay. Dikit na dikit ang ating international rivalry finale. Look at Savero's positioning in the midst of this fight. Ang hirap niyang hulihin. Hindi siya mahanap ng Aurora and Kirk giving that big opening for Onyx Philippines. Aurora, this next Lord, they still have an advantage. Hawak pa rin nila yung kalamangan sa opposite lane, but now the pressure is cooking. Onyx Philippines has a full stack, full item carry. At hindi lang yun, may battle spell pa na available sa susunod na Lord, which could be the most critical battle spell para sa Onyx Philippines. At para naman sa Aurora Gaming, kompletos recados din sila sa susunod na Lord fight. I think Midnight, in agreement tayo na ang susunod na Lord fight ang siyang magdidikta kung sino nga ba ang magpapatuloy sa susunod na kabanata ng ating playoffs. I think for Aurora, somebody has to suicide for the carry. Hold him down para maabot siya ni Light, maabot siya ni Demon Kite, and maybe, hopefully, they can land the Death Sonatas and as well as the Mystic Gush. But for Super Family, they just have to hold back. They just need to keep their positions intact. Maprotektahan nila si Sabero para makahanap sila ng anggulo para butasan ang laro ng Aurora. And look at this item swap para dito kay Super Friends. Kukuha na ng Rapid Boots para mas maka-roam around the map. Masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Wala pa namang binabalak na masama ang Aurora Gaming dito. 15 seconds bago lumabas ang pang-apat na Lord ng larong ito. So far, 3 Turtles, 3 Lords, lahat ay napunta sa kamay ng Aurora Gaming at wala pa nakukuhang malaking objektiba ang Onyx Philippines. Pero katulad na lamang ng pinag-uusapan natin all the way back, ay kung sino man makakuha ng huling Lord ang siyang mananalo. Inuunahan nila sa Lord Pryo, pinatunog. Alam ng Aurora, nakita nila yung mga bula. Pero hawak pa rin ng Onyx yung ibaba. Kaso may tutulak lang ng wave. So Aurora might be able to capitalize on this window. Pero may Light. vision na nakita nila si Light. Okay, si Light nasa likuran na naman. Bumili na ng immortality din si Demon Kite. Ngayon, hawak-hawak pa rin ng Aurora itong Lord. Winter Crown para kay Yue para makasurvive if in case na magkaipitan. Pero hatakan lang ito, lumalamang talaga yung Oh baba my at God. kailangan may mag-react. Oo, sinasayaw na ng Aurora Gaming, dinadaan na sa macro. Again, ang nakasalalay po dito ay playoffs light. No second chances para sa Aurora and Onyx na naglalaro ngayon sa play-ins. At ang pokes ng Oh, they wanna gagawin force! ng Court, napakasakit.
Hinahawakan ni King Kong at ni Savero. Here comes the light angle. Kung sila nagamit sino ang kanyang pipicturan? Huli yung dalawa. Savero ay nalapitan pero napicturan nga rin. Naku, hindi napagana yung missing caution. May ipit ako yung Savero! Nagamit niya yung Wind of Nature. Savero! Nakapreach siya! Yue dito, yung maatras. Nagamit na rin yung Wind of Kangin. Mga matay si Yue. Same with Demon Kind. Atras na rin si Edward with the flicker. Pero nag-aabot. Oh! Family! Edward is down. Doming Kind na lang ang natitira. At si King Kong, the Beast, hinahanap si Domenkite. Ay! Apat para sa Super Family. Tatapusin na ng Onyx Philippines ang paghahari ng M7 World Champs at sila ang tatawid sa next round. Onyx Philippines, Super Family, Super Protection, forcing the last clash into a position